Alleluia, 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 Alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat nangaparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo na ikalawang linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ating Panginoong Hesus Nazareno. At ngayon ipinapahayag sa atin ang dakilang pag-ibig sa Diyos. Kaya ang ginagamit po na salita, isang salita pong pag-aralan natin ngayon, agape. At ang sentro na teksto ay nasa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, verso 16 hanggang 21, ay nasa versikulo 16, Kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Juan. Sinasabi dito, Igapisen ho Theos ton kosmon, hosti ton hoyon, ton monogeny idoken. Sa Latin ay sinasabi, Dios delexit mondum, et pelium suum unigenitum daret. Sa ating salita, gayon na lamang ang pag-ibig sa Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang salitang mahalaga po rito ay ang salitang igapisen na mula sa agape. Dahil kapag katingnan po natin sa Grego, mayroon pong 5 salita tungkol sa pag-ibig. Una, philia, ordinaryo na pag-ibig. Eros, yung pag-ibig na pagnanais sa laman. Senya, yung mutual understanding, pag-unawaan sa isa't isa. Storge, yung pag-ibig na tinuturing mo yung kapwa, nakabahagi ng pamilya. At ang pinakamahalaga, agape. Ito yung tunay, dalisay, banal na pag-ibig. At ito yung ginagamit sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16 at sumusunod.
Paano po napahayag ang pag-ibig ng Diyos? Una, nilikha niya dahil ito pong sinasabi ditong kosmon o mundo, ito po ay tungkol sa mga tao. Una, nilikha niya ang tao na kanyang kawangis at larawan. Pero nagkasala ang tao ay kanya pong iniligtas. Sa kanyang pagligtas, hindi po madali dahil siya ay namatay sa cross, nag-alay ng kanyang buhay. Pero siya ay nabuhay muli. At ang kanyang pagkabuhay muli, itinuro niya upang maturuan ang mga tao tungkol sa liwanag, tungkol sa ilaw sa buhay, hindi yung kadiliman. Pero pinili pa rin ng tao ang kadiliman. Kaya sa ating unang pagbasa sa Gawa ng Apostol, Kapitulo 5, Kapitulo 7 hanggang 26, itong mga Saduceo na hindi naniwala sa pagkabuhay muli, sapagkat sila'y mahiyaman, ay pinulong nila ang Sanhedrin, kapulungan na malaki ng mga opisyal, at kanilang ikinulong ang mga apostol na nagpahayag na ating Panginoong Hesus ay nabuhay muli. Pero pinalaya sila ng anghel at nagtuturo tungkol sa daan ng liwanag. Dahil, ayon pa sa Salmo 33 ngayon, ang lahat ng mga mahirap, ang mga dukhang tumatawag sa Diyos, ay iniligtas niya. Sapagkat ang Diyos ay, ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ay hindi po nagpadala ng kanyang anak upang hatulan o parusahan ang mga tao o ang salibutan, bagkus kanyang ipanadala upang kanyang iligtas. Ganon po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya agape, tunay at dalisay na pag-ibig. At kung tingnan po natin ang ating Ebanghelyo, atin pong makita ang tatlong mga linya na dapat nating tingnan. Una, ang tungkol sa mga salita at gawa ng ating Panginoon na pinapahayag ng mga saksi na kanyang mga apostol. At ang pangalawa, tungkol sa mga nabuklod o nabuo na unang mga Kristiyano na nabuklod sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na nabuhay muli. At ano yung kanyang ipinapahayag ay pinapahayag din ng mga membro ng sambayanang Kristiyano. At pangatlo, ang tungkol sa komentaryo ng nagsusulat ng ating Ebanghelyo na si San Juan, na pinapahayag niya, una, na versikulo 16, Kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Juan, ang pag-ibig ng Diyos ay ganon kadakila, na hindi pumunta rito ang salitang nagkatawang tao ng ating pong Hesus Nazareno upang hatulan at parusahan ang mga hindi tumatanggap sa Kanya, bagkus iligtas pa rin niya. Kaya sa versikulo 17 hanggang 19, pinapahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na una ay iligtas ang lahat sa pamagitan ng Kanyang anak. Hindi niya pinagkait ang Kanyang bugtong na anak. Samantala, iniligtas niya ang anak ni Abraham na si Isaac. Pero ang anak ng ating Panginoong Diyos na Ama ay hindi pinagkait ang salita niyang nagkatawang tao na ating pong Hesus Nazareno ay namatay. At siya ay namatay para sa atin. Kaya, kung tingnan po natin, ito yung liwanag na dapat tanggapin ng lahat ng tao. Upang ang lahat ng mananalig, lahat ng nampalataya sa ating Panginoon ay mabuhay sa liwanag, sila ay maligtas at magkaroon buhay na walang hanggan. Pero ang mga tao, ang kailang pagpasya ay yun pa rin mga mali yung nasa kadiliman. Dahil gusto nila na matago yung kanilang ginagawa na pangungurakot, paggawa ng masama, panglamang sa kapwa-tao. Kaya sinasabi nga sa ating Ebanghelyo ngayon na yung gusto sa ilaw ay lalapit sa ilaw, ipahayag na dumating sa atin ang ating Panginoong Hesus Nazareno, siyang ilaw sa mundo, upang
ipahayag ang liwanag ng Diyos. Ang liwanag ng katotohanan. Kaya sa versikulo 20 hanggang 21, ito yung pagpapahayag ng katotohanan na kung saan ang mga ayaw ng liwanag ay ayaw ng ating Panginoong Hesus sapagkat mabubunyag ang kanilang ginagawa ng mga kasamaan. Pero sabi ng ating Ebanghelyo ngayon, ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw at sa gayon mahayag ang kanyang ginagaway pagsunod sa Diyos. Ito yung dalawang punto na kung tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, ay atin pong ipahayag ang liwanag na dala-dala niya. Atin pong tingnan ang ating Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 3 na ito yung paglapit ni Nicodemo sa gabi. Bakit po sa gabi? Hindi sa liwanag. Sapagkat si Nicodemo ay bahagi ng Parisiyo at ang mga Parisiyo ay hindi tumatanggap sa ating Panginoon. Kaya nagpahayag din siya na dapat magbunyag na itong lahat. Parisiyo man o hindi, Kristiyano man o hindi, kung ano man ang kanyang buhay, ay dapat magpahayag na ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay para sa ating lahat upang tayo'y maligtas. Dahil ang kanyang pag-ibig ay agape, dalisay na pag-ibig. Pag-ibig na walang pinipili, pag-ibig na tunay. Naway, ang ating pananalig din sa Diyos ay pananalig sa Kanya na umibig ng tunay upang tayo'y maligtas, upang tayo na Kanyang inampon ng mga anak ay magmana sa kalangitan, upang tayo ay mabuhay sa walang hanggan sa kalangitan, upang tayo ay magkaroon ng kagalakan na dulot ng paghihirap ng ating Panginoong Hesus. Walang ibang gawin natin. Umibig at manalig sa Diyos. Naway, ito'y ating gawin upang ang Diyos na nabuhay muli ay siyang magturo sa atin sa liwanag at buhay sa liwanag sa pangalan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.